Verse 21. Ito po, gusto ko po tandaan po ninyo yung talatang ito at mamaya magbibigay tayo ng patotoo tungkol sa salitang ito. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doon ang iyong puso. Naniniwala kayo, kung nasan daw yung kayamanan mo, nandun yung puso mo. Magbibigay ako in Old Testament, yung asawa ni Lot. Di ba, nakipag-bidding pa nga si Abraham, Panginoon, kung may makakita ka po 50 banal, ay hindi ko gugunawin dahil sa... Bumaba yung bidding nila, nauwi na lang 10. O sige, hindi ko pa rin gugunawin yung Sodom at Gomorrah dahil sa 10 banal. Eh, ang tanong, ilan po ba yung banal na nandoon? 4 sana. May sana, ha? Ang sabi ko ng Panginoong Jesucristo, kung saan daw nandun ang puso mo, ay kung nasaan ang kayamanan mo, doon ang puso mo. Eh sinabi na sila, tumakas na kayo. Gugunawin na ng Diyos yung Sodom at Gomorrah. Alam niyo ang ginawa po ng asawa ni Lot? Kasi naalala niya, naku, nadudoon lahat ng kayamanan ko. Alam niyo po kung ba't naghiwalay si Lot at saka si Abraham? Sobrang sikip na po ng lupa para sa kanilang dalawa. Yumaman na sila ng yumaman. Ang dami na nilang alipin. Noong araw po kasi nasusukat yung kayamanan sa dami po ng mga hayop. Ang dami na ho nilang mga tupa, kamelyo, mga baka, mga alipin. Masyado nang masikip sa kanila kaya sabi niya, kung papasakasilangan ka, papasakandura naman ako. Eh nakita ho ni Lot, green pasture po yung Sodom at Gomorrah. Kaya doon po sila nagpunta. Ang dami na ho nilang kayamanan nung pumunta sila roon. Kaya po, nung gugunawin na, sinabi ng sugo na anghel, tama yung sinabi talaga ng Panginoon, kung nasaan yung puso mo. Kung nasaan yung kayamanan mo, nandun yung puso. Kaya po hindi po niya narisisi, lumingon siya eh. Naku, maiiwan kayo napakalaki kayamanan doon. Di ba kumbaga sa sa nasusunog, di ba ang unang-unang nilalabas mo, yung pinaka-importante sa'yo, payag kayo? Ito. Yun naman talaga eh. Alam naman, ang nilalabas mo yung karton. Di ba ang kung saan nga nandun yung puso mo, yun ang pinaka-importante sa'yo eh. Nandun yan eh, yun ang unang nilalabas mo eh. Eh na sabi na, so, pauuna na ng apoy at asopre. Eh naisip ng asawa ni Lot na nandun lahat ng kayamanan na hindi mo naman kagad lahat matatala yun eh. Kaya ang ginawa po niya, lumingon. So, yan po yung nakasulat, mga kapatid, in Genesis 9, chapter 19, no? 22 patuloy hanggang 26. Anong nangyari po sa kanya? Naging isang haliging asin. Pumunta tayo ng New Testament. Naalala niya po yung dumami na po yung bilang sa church. Sa chapter 2, nakapag-bautismo po sila ng 3,000 souls. Sa chapter 5, nakapag-bautismo po sila ng 5,000 souls. Ngayon po, dumadami na po yung member ng church. Kabilang po dyan, nadagdagan din po yung mga na-convert na mga babaeng bao. No? Tsaka hindi po kagad bumalik sa mga dati nilang pwesto yung mga dahil doon po nagsasagawa na sila ng araw-araw ng pagpuputol-putol ng tinapay, nato na yung mga apostol, gumagawa ng himala. Siyempre po, kapag ikaw ay nagbabakasyon, ang dala mo lang yung tamang perang pinansyal, depende doon sa araw na ilalagi mo roon. Eh, hindi naman kagad sila bumalik eh. Kaya ang ginawa po ng ibang mga lingkod po dyan ng Diyos, dahil sila yung host, ang Jerusalem, ang host, nagbenta po sila ng mga ari-arian, inilalagay po nila sa paanan ng apostol. Meron po dyan mag-asawa, ang pangalan si Ananias at si Sapphira. Sabi nila Sapphira. Nagbenta po ng ari-arian nila. No? Inilingit po ang isang bahagi. Anong ibig sabihin ng iniligid? Pag sinabi pong lingid, lihim sa mababaw na Tagalog. O para mariltok tayo, nagsinungaling. Naglihim ng isang bahagi. Inilagay po sa paanan ng apostol. Ano po nangyari? Pareho po silang namatay. Ano sabi ni Apostol Pedro? Di ba nung nasa inyo po yung napagbentahan? Pwede mo naman sabihin ang ibibigay lang po namin, mga kapatid na apostol, kalahati lang po. Eh bakit naglihim ka? Sabi, naglihim ka, nagsinungaling ka sa Espiritu Santo. Kaya po pareha silang namatay. Kaya po totoo yan, kung nasaan ang iyong puso, nandoon ang iyong
kayamanan. Nakasulat po yan in Acts chapter 5, verse 1 patuloy. No? Ng Book of Acts na sinulat po ito ng manggagamot na si Lucas. So yan po ang totoo. Old Testament, New Testament, kung saan anya nandoon ang kayamanan mo, nandoon ang puso. Kaya mapalad, ako po naniniwala mapalad tayo kasi ako naniniwala natin dito yung kayamanan nyo, kaya nandito kayo. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? Kasi kung hindi ito ang kayamanan mo, wala ka rito. Malamang nasa mall ka. O malamang nasa Boracay ka. Masarap kaya magbura ngayon. Nangitin sila. Diba? Kung nasa lang yung kayamanan, nandun yung puso mo. Yun yung sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kang mag-iipon ng kayamanan dito. Kasi, yun dahil, pag namatay ka, hindi mo rin madadali. Alam niyo po yung isa sa pinakamagaling po na mananakop sa history, si Alexander the Great. Ang sabi po niya, bago siya mamatay, nag-request po siya ng 3 bagay lang. Gusto ko pag namatay ako, ilabas mo yung kamay ko, nakaganon ako ha. Sabi niya doon sa mga katiwala niya. At gusto ko pag namatay ako, eto, totoo to, real time. Pwede niyong basahin sa, i-research niyo. Yan talaga yung request niya bago po siya mamatay. Ang magbubuhat ng puntod ko, lahat ng mga magagaling na doktor ko. At last, ang gusto ko, sa dami po lang nasakop niya, alam niyo kasi dati, pagka nananakop ka, pati po yung kayamanan na nasakop ng bansa, kinukuha. So sa dami ng nasakop niya, sabi niya, ang gusto ko, lahat ng kayamanan meron ako. Bago dumating ako doon sa libingan ako saan niyo ko ilalagay, ikalat niyo yung mga kayamanan na yan hanggang doon. Lalakaran niya ng puntod ko, lalakaran ninyo. So, anong ibig sabihin ng mensahe? Bakit kaya pinagawa ito ng hari? Ano kaya ang meaning yan? Number 1 po sabi niya, kaya niya pinalabas yung kamay niya. No? Para ipakita sa lahat ng mga taong nasasakupan niya bilang hari ng mananakop, na kapag ka ikaw ay namatay, wala kang madadala ni isa. Empty-handed ka. Job chapter 1 verse 21. Hubad akong lumabas sa bahay na bata ng aking ina. Hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang Panginoon. Biblika. Pangalawa po, para ipakita sa mga tao na walang sino man kahit na pinakamagagaling na doktor ang makapagsasalba ng buhay mo pagka oras mo na. Pagka oras mo nang mamatay na itinakda ng Diyos, walang pinakamagaling na doktor o pinakamahusay na manggagamot ang makapagliligtas sa iyo sa kamatayan. Oras mo yan. At last, mga kapatid, kung bakit niya pinaano yung mga kayamanan, para ipakita na kahit na anong yaman mo na, ikaw na yung pinakamayaman sa buong mundo. Ikaw na yung pinakatak. No? Yung mga kayamanan yan, hindi magiging dahilan para magdugtungan ang buhay mo. Mamamatay at mamamatay ka pa rin. Ang ganda mo ng aral niyan, pero lahat yung biblika. Mga kapatid, kaya tuloy po natin ang pag-aaral ito. Kaya po dito, sa pag-aaral na ito, yung nakita po natin California wildfire, ang isa pang dapat natin makita dyan ay ito. Unang Juan chapter 2, 15 to 17. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan. Kasi temporal eh. Tama? Lahat yung mawawala sa'yo. Gaya nga po nung kanina, yung kay Alexander the Great, lahat yung bibitawan mo. Pagka ikaw ay malapit na mamatay sa mundong ito, bibitawan mo yan. Kasikatan, alam niyo si Julie Vega, nung namatay po siya in the height of his career, of her career, sa pagtatama, pasensya na po, napabilis. Nung namatay po siya, sa panahon na sikat po siya. Maaaring ayaw niya pang mamatay, pero yung oras niya eh. Diba? Kasi lahat po yan temporal lang. Building, alam nyo sa mga engineer, meron po ako nakausap na engineer, yung mga bumibili po ng condo unit, ang mamahal, di ba? Ang mamahal ng condo, million ang per unit. Sabi mo niya, 40 to 30 years, talagang na gibain na yan. Kasi hindi na magiging matibay yung structure.